Hi guys! My name is Celine and I will be answering in this video some of the questions that I have in my other videos. So these are the questions and hopefully I could provide some insightful answers. And for the question, kailangan bang napaghandaan mo na yung rent? Kailangan ba may accommodation ka na before coming to Australia as an international student? I would highly suggest yes. Especially now that Australia is really facing a crisis. As in, if you search the news, if you read the news, if you watch the news, you would find there that Australia is facing a housing crisis. Mahirap maghanap ng bahay at mahirap maghanap ng uupahan dito sa Australia. So please, before coming here, make sure that you already have leads kung saan kayo pwedeng mangupahan, maghanap-hanap na kayo sa internet. Meron namang mga Facebook groups dyan na may mga nagpo-post na they're open for rentals. Pero be careful kasi marami ring scammers. There are websites here in Australia which you could rely on for rental properties. So these are Flatmates, rent.com.au, domain.com.au, properties.com.au. Yan po yung mga iba sa pwede nyong tignan na websites for rental properties, and also homely.com.au. So madali naman gamitin yung mga websites na yan. You can actually filter kung ano yung mga price range na pwede sa inyo. And as an international student, kung nagtitipid kayo, as in kung limitado yung budget nyo, more or less, talagang kailangan yung kitira kasama ng ibang estudyante or flatmates, as they call flatmates. Kasi mahal talaga yung rent dito. So, if you're gonna live with other people, you're gonna pay around $150 to $200 per week. Per week kasi talaga yung bayaran ng rent dito. Hindi siya per month. So, weekly, kailangan mo magbayad ng rent. Yung sa amin, dalawa lang kami and we're living outside Sydney kasi mahal talaga sa Sydney. So, malayo ako sa Sydney nakatira. And we're like paying $430 Australian dollars per week. Pero solo kasi namin yung buong flat, tapos dalawa kami. Pero kung kayo yung tipong nagtitipid na talagang tight na tight yung budget, you can consider or you may consider living with other flatmates, yun nga, para makatipid-tipid. So, yun. With regard to the question, yung mga prof ba terror, isang college pa lang naman kasi yung napapasukan ko dito sa Australia. I haven't been into other colleges or universities here. And I would say na sa college na pinapasukan ko, sobrang bait ng mga teachers. As in, para silang kaibigan mo lang, ganun. You can ask them anything that you want clarification for. And despite that I am not really studying at a university, I'm just studying in a college, okay naman yung mga teachers doon. They are practicing professionals. So, meron din talaga silang alam meron silang experience sa tinuturo nila. Hindi naman sila basta-basta. And they're accommodating. I really cannot answer para sa lahat kung may terror prof ba dito. I think, opinion ko lang, baka wala naman. Kasi, based naman sa experiences ko with Australian employers, wala nga rin ako na-encounter na terror na Australian employer. Lahat sila mababait, lahat sila mentoring, willing magturo, gentle, kind, ganun. So, I think, ganun din naman sa universities. And as they say, I don't know how true, pero sa Pinas daw, masyadong sabik na sabik yung mga tao sa titles. Here, it's not like that. Hindi nila ino-impose na kailangan respetuhin mo sila for their professions or titles because lahat dito ay pantay-pantay lang. Regardless kung doctor ka or carpenter ka, people will look at you with the same respect. Now, dun sa question naman kung pwede ba mag-aral dito as a high school, graduate in the Philippines as an international student, pwede ka naman talagang mag-aral dito as an international student, whether that's
elementary, high school, bachelor's, master's, doctorate, or vocational school. And I highly suggest, if especially wala kang masyadong budget, you take up the vocational courses. Lalo na kung ito naman yung field na gusto mo. Like, yung vocational na nursing or sa childcare, pag-alaga ng mga bata, magbantay ng mga bata sa daycare, or yung mga electricians, construction workers, because these are really in-demand jobs here in Australia. Malaki yung demand. Yung mga nasa ICT rin pala yun. You can actually check the internet kung ano yung mga top occupations na in demand dito sa Australia. Marami ron nasa vocational sector. Paano maghanap ng school? I-check nyo po yung Curicos website kasi yung Curicos, nandun nakapost lahat ng institutions na open for international students. So, nandun yung mga primary, secondary, and tertiary education providers. And makita nyo rin sa Curicos kung magkano yung tuition, makita nyo rin yung length ng course, gaano kahaba yung program. You can search there based on states, based on the industry, and based on the qualifications. Kung naghahanap kayo ng certificate course lang, ng bachelor's yun, pwede nyo i-check doon. And another thing pala, bakit ko talaga nire-recommend yung vocational courses, kasi nga in demand siya and a lot of employers are willing to sponsor a visa for these courses. Pag nakagraduate ka nito, pwede ka maghanap ng magsusponsor sa'yo kasi desperado ang Australia para sa mga ganyang klase ng trabaho. Like, it's really open for migrants kasi nga may shortage dito. There's really a skills shortage. So, check mo kung ano yung mga in-demand na profession sa Australia at kung gusto mo talaga mag-migrate sa Australia, yun yung kunin mo. Pero hindi naman kasi lahat na nag-aaral dito ay may target talaga maging permanent residents of Australia. So, kung hindi naman ganun, same thing, mag-check ka sa Curicos. Check mo kung ano yung course na gusto mo ron and hanapin mo yung university website and you may check there the requirements. And yes, importante yung IELTS. Bago ka pa kasi makapag-apply sa school, kailangan na yung IELTS. And hindi ka makakuha ng student visa unless enrolled ka na sa school. So, unahin mo muna yung school part bago ka makakuha ng student visa. So, magsasubmit ka ng requirements sa school, magbabayad ka na ng tuition fee mo. Pag nakuha mo na yung certificate of enrollment, doon ka palang pwedeng kumuha ng student visa. So, yes, required yung IELTS. And yung IELTS score, depende yon sa school at course na applyan mo. So, you check the website of the university or college and makikita mo rin yung required na IELTS score and the other requirements din. And kung kailangan mo ng help, you may ask education agents. Marami namang education agents na nagpo-provide ng free consultation. So, you can check them online and make sure that they are registered education agents para hindi ka ma-scam. Yun. Hopefully, I was able to answer the questions in this video, I mean. And sana may na-provide akong maayos na sagot. Yun lang. Thank you. Bye.